Kaso ni Jan Amores dapat magsilbing aral sa mga players at pamunuan ng basketball sa Pilipinas. Parusa sa mga basketball players at coaches dapat pabigatin at kay Soto haharapin na ang mga big man mula sa Australia at Panama. Sa inilabas na balita ng Tiebreaker Times kahapon ay sinabi nga nito na sumuko na daw ang PBA player na si Jan Amores kasama ang kanyang 20 years old na kapatid sa Lumban, Laguna Police Station. Si Jan Amores ang pangunahing suspect sa pamamaril sa barangay Maytalang 1 na nagmula lang umano sa hindi pagkakaintindihan sa paglalaro ng basketball. Matatandaan na makailang beses nang nasangkot sa gulo si Jan Amores kahit sa loob ng basketball court kung saan marami na itong nasuntok kahit sa live games at may kamera pang nakatutok sa kanya. Bukod kay Jan Amores na may anger issue, ay isa pang malaking problema ngayon ng Philippine basketball ay ang hindi magandang pag-uugali ng ilan nating mga kababayan na naglalaro ng basketball sa ating bansa kung saan sinasadya nilang manakit ng kanilang mga kalaban na nagre-resulta sa pag-aaway ng mga basketball players at maging ng mga coaches, yung mga coaching staff, dahil nga sa pagdami ng ganitong insidente. Sa palagay ko mga kabasketball ay napapanahon na. Nataasan na yung parusa o higpitan na, pabigatin na mga kabasketball ng mga pamunuan ng basketball sa Pilipinas. Mula dyan sa elementary, sa high school, di ba? Para bata pa lang, nahuhubog na sila kung paano dapat maglaro sa mga college, university, NCAA, UAAP, MPBL, hanggang sa PBA. Yang parusa dapat pabigatin mga kabasketball sa mga players at coaches na gagawa ng mga intentional na pananakit sa mga players ng kalaban. Kasi pwede namang hindi players ang ang may motibo talaga. Pwedeng sinabi ng coach Pwede naman talaga yun mga o ano mo, tirahin mo. Diba? Hindi ko sinasabing lahat pero baka merong ganon. So if ever na may mapapatunayang mga ganon, dapat matindi yung parusang kung hindi man lifetime ban, pwede siguro mga 3 years pataas. 'Di ba? Depende doon sa magagawa nilang kumbaga, ano ba tawag doon? Intentional na pananakit para maintindihan nila sa murang edad na ang larong basketball ay isang sports na nakakatuwa at hindi ginawa para manakit ng kapwa. Samantala mga kabasketball, bukas ng 2:00 ng hapon, dito sa atin sa Pilipinas ay magaganap na ang tune-up game sa pagitan ng bagong koponan ng ating pambatong si Kai Soto na Koshigaya Alpas kontra sa champion team ng Japan B-League Division 2 na Shiga Leagues, kung saan makakatapat ni Kai Soto ang 6'10" big man ng Australia na si Brock Motum na nag-a-average ng 20 points, 6.4 rebounds, 2.7 assists at 1 steal per game. Grabe, no? All around. At ang 6'9" center ng Panama na si Javier points at 6.8 rebounds per game. Kaya antabayan na natin yung magiging performance ni Kai Soto ng Koshigaya Alpas, especially ngayon na nalalapit na ang pagsisimula ng bagong season ng Japan B-League. Hanggang dyan mga kabasketball, maraming salamat. At God bless sa inyong lahat.